Breaking news, inihayag ni Vice President Sara Duterte. Nitong Miyerkules na siya ay tatakbo bilang Pangulo ng bansang may 116 milyong mamamayan. Sa isang maikling talumpati, inakusahan ni Duterte si Marcos ng katiwalian at sinabi niyang nabigo itong tuparin ang kanyang mga pangako sa panahon ng kanilang maikling alyansa. Humingi rin siya ng paumanhin sa pakikipag-alyansa kay Marcos noong halalan sa pagkapangulo noong 2022 na nagresulta sa kanyang malawakang tagumpay. Aniya, hindi ko kayang lumuhod sa bawat Pilipino upang magmakaawa ng kapatawaran. Sa halip, iniaalay ko ang aking buhay, ang aking lakas at ang aking kinabukasan na paglilingkod sa ating bayan. Dagdag pa niya, mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, para sa bayan at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa kabilang banda, sinupla naman ni Attorney Larry Gadon, kilalang supporter ni President Bongbong Marcos, na di umano'y kapanalo si BP Sara Duterte o wala umanong kapanalo si BP Sara Duterte kung tatakbo ito sa pagkapangulo sa 2028. Ayon sa kanya, ang anunsyo na ito ay isa na lamang daw na drama. Dahil umano sa mga paparating na tambak na kaso ni Sara Duterte tungkol nga sa confidential funds, sa DepEd at ang mga pagbabanta nito sa Pangulo. Ang mga impeachment nga na isinampa laban sa Vice Presidente. Tinawag niya din na tanga at bobo si VP Sara na wala umanong alam tungkol sa mga nangyayari sa gobyerno. Panoorin natin ang buong detalye, pero bago yan, ito po ang aking katanungan. Ikaw po bilang isang Pilipino, iboboto niyo po ba si BP Sara sa pagkapangulo sa 2028? Malaya po kayong makakapagkomento ng inyong mga opinion sa baba. Maraming salamat po. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Walang kapana-panalo itong si Sara na ito kung tatakbo siya bilang presidente. Bakit noong 2022 ay hindi siya tumakbong presidente sa kabila ng pamimilit sa kanya ng tatay niya at sa kabila nung kakasigaw, lumawik na yung dila ng Run Sara Run movement ni Vivian Velez at mga kasama nito. Pero hindi talaga siya tumakbong presidente. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nagpa-survey noon ang Malacanang noong 2021, latter part of 2021, nagpa-survey ang Malacanang at hindi nila ginamit itong Pulse Asia o SWS. Ang ginamit nila sa survey ay itong kanilang mga congressman na panig sa kanila. At pinag-survey sila, yung tinatawag na internal survey sa kanilang mga distrito. At doon ay nalaman ko ang naging resulta sapagkat marami mga congressman dyan na mga kaibigan ko rin. At pinarating nila sa akin ang magandang balita na doon sa kanilang internal survey na inutos ng Malacanang ay ang number 1 ay si BBM at ang number 2 ay si Leni. Ang number 3 ay si Isko. Pang-apat lang si Sara. Kaya nga, tigas ng kakakatanggi niya na tumakbong presidente kasi wala talaga siyang pag-asa. At siya ay pinipilit lamang ng kanyang tatay at posible na dadayain nila sa Smartmatic. Pero hindi talaga nagtumakbo si Sara kahit na nagkaroon pa ng nationwide na Run Sara Run movement, hindi pa rin talaga siya tumakbo. At siya ay tumakbo at nag-file ng candidacy as mayor of Davao City. Kaya lang, merong mga kaibigan at meron talagang isang close family friend
at lawyer din na nakipag-usap kay Sara. Ang sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon kasi anak ka ng presidente. Pero pag hindi na presidente ang tatay mo, you can no longer go back to national politics. Kaya ang tamang gawin mo, tumakbo ka bilang vice president ni BBM para halos wala kang gastos, sure kang panalo. Kaya yun ang nangyari. Nagkaroon ng arrangement na ang naging tulay nito ay walang iba kundi sila Governor Gwen Garcia, si former President GMA at si former Speaker Martin Romualdez, at yan ay nabuo yung pagkatakbo niya bilang Vice President. Pero kung si Sara lang, wala talaga siyang panalo. Wala tang panalo kung siya ay tatakbong presidente. Lalo pa ngayon na lumabas yung mga anomalya dyan sa confidential and intelligence funds at yung kanyang kapabayaan bilang Secretary of Education, at lumabas yung katotohanan na siya pala ay walang alam, boba at tanga. Kaya lalo lang na hindi siya mananalo dahil ang mga tao ngayon alam na ang karakas niya. Alam niya na wala siyang kapasidad. Wala nga siyang nalalaman kung ano ang nangyayari sa mga gobyerno natin eh. Kaya walang kapag-asa yan. Drama na lang ito, yung tinatawag niyang pagtatakbo ng 2028 para ang magiging depensa niya dyan sa impeachment case ay yung political persecution nito kasi tatakbo akong presidente. Gusto nilang hadlangan ang katatakbo ko bilang presidente. Nako, huwag ka na magdrama dyan. Wala ka naman talagang panalo. It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya.
Patawad. Kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit, may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayo. Nga mawad-an na lang ta og paglaom. Ug labaw sa tanan na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan.